Okay, welcome sa another video at ngayon ang topic natin ay tungkol sa LGBTQ. Merong ibang mga nagtatanong sa akin about dito sa topic na to kung ano ba daw masasabi ng Bible about sa LGBTQ, sa mga tomboy at sa mga bakla, mga bisexual. Okay, so magpe-play tayo ng video. Okay, so sa video na to is makikita natin na merong isang street preacher na nagpunta siya sa parang gathering event ng mga LGBTQ at nakikita nyo nagagalit sa kanya tong mga to dahil sinasabi niya dito sa video na to na mali ang ginagawa nilang lifestyle, na mali yung maging gay, mali ang maging lesbian. Yun ang sinasabi niya. At syempre, hindi papatalo yung LGBTQ at sasabihin nila na walang masama sa kanilang ginagawa, walang masamang magmahal. Okay. So, okay. Ganito yan. Walang masamang magmahal ng kapwa. So, kung ikaw ay lalaki at nagmamahal ka ng kapwa lalaki, walang masama dyan. Kung ikaw naman ay babae at nagmamahal ka ng kapwa babae, walang masama dyan. Kung gusto nyo tumira kayo sa bahay, alagaan nyo ang isa't isa, walang masama dyan. Nagiging masama lang yan kapag kayo ay nagsesex. Okay, magbabasa tayo ng verse sa Bible na nagpapatunay dyan. So, 1 Corinthians 6, 9, 10. Okay, sa Tagalog para sa mga Pilipino. Ang sabi dito is huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay? So, meron pang ibang mga verse na nagsasabi tungkol dyan, pero ito yung isa sa mga favorite ko. Kasi hindi lang yun, dito sa verse na to, hindi lang yun yung sinabi dito, meron pang ibang mga bawal na mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero dahil ang topic natin is about sa LGBTQ, dito muna tayo magpo-focus. So, bakit sinabi na yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae mali? Kasi imagine niyo mayroong picture. Sa kabila is babae at babae, lalaki at lalaki. Sa kabila naman is babae at lalaki. Sa baba nila is yung kanilang mga anak. At yung mga anak ng anak nila. At yun, continuous lang. So sa nakikita nyo is dumadami ang tao. Sa kabila naman is babae at babae, lalaki at lalaki. Sa baba, wala. Kasi hindi talaga magkakaanak siyan. Ganito kasi yan. Halimbawa, gagamit tayo ng barko. Ilalagay mo to sa lupa. At yung kotse, ilalagay mo sa tubig. Parang ganun yan. Yung barko, hindi pwedeng umandar sa lupa. At yung kotse, hindi pwedeng umandar sa tubig. So, ganun din yun. Kung ang lalaki at lalaki ay magsesex at babae magsesex, hindi sila makakabuo ng bata. Ikaw ay ginawa kang lalaki, lalaki ka talaga. Babae ka talaga. Para sa'yo, parang may puso kang babae o may puso kang lalaki. Mahirap yan. Pero, kung mamahalin mo yung taong gusto mo, walang masama. Pero kapag ka nakikipag-sex ka sa kapwa mo, yan ay kasiraan ng tao. Yun. So, ikaw, mahalin mo kung sinong gusto mo. Tumira kayo sa isang bahay. Alagaan nyo isa't isa, okay lang yun. Pero, yun lang. Alam nyo na. So, yun yung maling ginagawa ng ibang mga pastor o nagpapakalat ng Gospel of Jesus Christ na sinasabi nila, mali ang inyong ginagawa dahil kayo ay mga bakla at kayo ay tomboy. Mali ang ginagawa nyong naibig kayo sa kapwa babae at kapwa lalaki. Kaya ang nangyayari, imbis na mapalapit yung mga LGBTQ kay God, is mas nilalayo pa nila. Dahil sinasabi nila na
Masusunog kayo sa impyerno kapag kayo ay hindi nagbago. Doon sila na-expose kasi kung halimbawa meron yan isang point nung sila ay bata pa. Yung mga bata talaga hindi pa hubog yung kanilang pagkatao. Kung halimbawa merong maliit na bata na lalaki or babae, nakakita sila ng lalaki nakadamit na pambabae at yung babae nakadamit na panlalaki, syempre makukonfuse yun. So dahil hindi pa hubog ang kanilang pagkababae or pagkalalaki, may malaking chance na yung batang yun is maging ganun paglaki. Pwede siya maging bakla, pwede siya maging tomboy. Mayroong isang parang children's story na dinadaluhan ng mga bata at kasama pa nila yung kanilang mga magulang, na kung saan ang nagbabasa is tomboy at bakla na nakadamit pa sila ng inappropriate. The pride flag represents being proud of who you are. We fly to show pride and support of our LGBTQ friends and the whole LGBTQ community. So, yung mga bata na nakakakita nun, syempre mako-confuse yun. Bakit ganun? Bakit yung lalaki nagsasalita siya boses babae? Bakit ganun yung babae nagsasalita boses lalaki? Tapos ano pala yun, lalaki pala yun, nakadamit lang pala yun ng pambabae. So malilito yung bata, akala niya total naman kasama ko yung parents ko, siguro tama lang yun. Paano kaya kung siguro baka ganun din ako? Yun siguro na nangyayari sa bata. Baka yun nga mismo talaga. Kasi yan yung ibig sabihin na dapat talaga gabayan natin yung mga bata sa kanilang paglaki. Pero sa ngayon talaga is sobrang dami ngayon sa henerasyon na to ang mga, kumbaga, ina-expose nila yung sarili nila na sila talaga ay member ng LGBTQ. Sobrang dami. Si God kaya gusto niyang dumami ang tao, gusto niyang magkaroon ng kaalaman ng tao about sa kanyang anak na si Jesus Christ. Yun. Ikalat ang Gospel of Jesus Christ, ikalat ang mabuting balita na meron tayong kaligtasan kay Jesus Christ. Kasi kung hindi natin ipapaalam yung about kay Jesus Christ is eternal separation from God. Alam nyo na, hell. Yes. Walang masamang magmahal ng kapwa lalaki, kapwa babae. Kasi parang parang kagaya sa pag minamahal nyo yung nanay at tatay nyo. Ganun yun. Parang ganun lang. Pero sorry, yung pagdating sa pakikipag-sex, dun lang siya nagiging mali. Pero ito masasabi ko, kung ikaw man ay bakla or tomboy, mahal ka ni God. Mahal ka ni Jesus Christ. Ang kailangan mo lang gawin is mag-repent sa kasalanan mo at ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Yun lang naman. Okay, so dito na po nagtatapos ang ating video. Salamat sa panonood. See you in the next video.